Maayong nga adlaw sa aton tanan nga mga subaybay sining series ang aton nga seminar sa bugna sang paglaom family seminar. Welcome ko kamuliwat tanan sa aton nga bag-o nga episode sang aton mga talakhayon regarding sa mga kamatuoran nga yari sa pulong sang Ginoo. Apang bag-o ang tanan naga-review kita anay sang aton mga nagliligad nga mga gintun-an na hanungod sa isa ka top secret nga aton hinay-hinay hatagan sang clue ining title naton sa nagligad, no? Sino ang Antikristo? So let's start with the first question. Pamatuod o matuod o hindi matuod? Suno sa Biblia, may iyara madamo nga Antikristo. Ikadua nga pamangkot, matuod o di matuod. Ang matuod nga Antikristo pareho kay Judas nga iyara sa sulod sang simbahan kag gamaskara bilang isa ka Kristiyano, pero sa matuod yawa gali ang gagahom sa iya. Matuod o di matuod? Next question, number 3. Suno sa Biblia, ang pasipala amo nga kung ang isa ka tao nagapakadiyos sang iya kaugalingon. Matuod o di matuod? Kag number 4 pamangkot, ang isa ka adlaw sa tagna nangin literal nga ano? Number 5. Ang Antikristo nga sapat sa bugna kapitulo 13, isa ka tao o isa ka ginharian. So magpili kita dire, o tao bala ini o kon ginharian. So let's start answering question number 1. Matuod o di matuod? Suno sa Biblia, may ara madamo nga Antikristo. Ang aton sabat, matuod. Kaya sumala sa unang Juan, ikaduhang Juan, no? Madamo ang Antikristo. Bisan pa sa panahon ni Juan, no? Naga-exist na nga daan ang Antikristo kag madamo sila. Kapitulo or number 2, matuod o di matuod? Ang matuod nga Antikristo pareho kay Judas nga yara sa sulod sang simbahan kag gamaskara bilang isa ka Kristiyano, pero sa matuod yawa gali ang gagahom sa iya. Ang aton nga sabat, matuod. Kay kaangay kay Judas, ginatawag siya nga anak sang kalaglagan. Ara siya nabilong sa 12 ka mga disipulo o kon mga gintuton-an ni Ginoong Hesus. Kag nakita naton dito sa may ikaduhang Tesalonica nga nagapahayag didto nga bisan sa templo siya nagalingkod kag nagapatawag sang iya kaugalingon nga Dios. Number 3, suno sa Biblia, ang pasipala amo nga kung ang isa ka tawo nagapakadiyos sang iya kaugalingon. Ang aton sabat, obviously, matuod. Kaangay kay Ginoong Hesus sang announce niya sa kadam-an nga ang amay kag ako isa, ginpulutan siya sang bato agud batuhon sa sala nga pagpasipala kay ang huna-huna sa mga Hudyo kag sa mga tao sa palibot nga si Ginoong Hesus gapakigtupong sang iya kaugalingon sa Dios. Isa ini ka pagpasipala. Number 4 pamangkot, ang isa ka adlaw sa tagna nangin literal nga ano? Nangin literal ini nga tuig. So one day sa tuon naton sa Book of Ezekiel and Book of Numbers, ang isa ka adlaw ang pag-compute sini nangin isa ka tuig. Kaangay sang 40 dias supposed to be nga ang pagpanlakatan unta, no, sang mga Israelinhon pakadto sa duta sang saad, nahimo ini nga 40 ka mga tuig tungod sang ila pagka di matinuohon. So amo ini ang pag-compute naton sa ginatawag nga tuig o kon adlaw o kon mga inoras sang tagnaanon nga mga halambalanon sa Biblia. Number 5, pamangkot. Ang Antikristo nga sapat sa bugna
Kapitulo 13, isa ka tao o kon isa ka ginharian. So ang aton sabat, isa ka ginharian. Kapitulo 7, versikulo 23 sang Daniel nagahambal sa aton nga ang ikapat nga sapat ikapat nga ginharian nga magalutaw kag magagahom sa bugos nga kalibutan. So ang aton nga pasinawan o kon ang aton nga lesson review diri natapos kag may bag-o kita karon nga paggatun-an. Ang aton tig-ulo ang mami sang Ehipto, ang gawang sang yawa, naknak. So kon ang gawang sang yawa aton pagabuksan sigurado sulod gid siya. So kung may manuktok gani nga magsiling ako ang yawa, of course hindi mo gid pag buksan ini. Pero bago kita magapadayon, magapangamuyo ana kita to ask the Lord for wisdom in order for us to understand fully sang iya gid nga tinutuyo nga ihatag sa aton subong nga adlaw sa aton nga bag-o nga episode. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for this another opportunity and privilege to talk to you as our God, the source of wisdom. We plead that you will send your Holy Spirit to descend to us today, nga mahangpan namon ang amon pagatun-an nahanungod sa mga tinago, mga misteryo nga mga ginaatubang namon sa adlaw-adlaw nga tanan. Labi na gid sa amon pagtuluhan dira sa imo. Tagaay kami sing matinaw nga paminsaron kag maliphayon nga pagdawat sang imo kamatuoran nga imo paghatag sa amon subong nga adlaw. Salamat nga ikaw nagdawat sa amon pag-ampo sa pagpatawad sa amon mga sala. Ini amon ginpangayo ginlaoman na baton. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Sa imbukada sa aton pagtuon sini nga adlaw, ipakilala ko sa inyo ang isa ka pinakabata nga naghari sa Ehipto. Ang ngalan niya si King Tut, no? Na-discover sa 1922 ang iyang lulubngan nga ginbuksan. Kag ang paghangop sang mga Ehiptohanon, ang kultura, kag ang ila mga pagtuo, mga 5,000 ka mga wala gid sang bili nga mga butang nga nadiskubrihan sa iya nga tomb. Amo ni siya ang pinaka pigado, pinaka-imol nga paraon nga naghari dito sa Ehipto. At the age of 12 years old, nangin paraon na siya sa Ehipto. The poorest, no? 1350 BC, I stand corrected, sa 19 nga edad, naghari siya dito sa pungsod sang Egypt. Kag amo ini ang iyang figura sa screen makita naton, nga gin-preserve ang iya nga feature sang iyang itsura paagi sa pag-mummify o kon sa pag-preserbar sang iya ginhimo siya nga mummy. Ang iyang bungot ara gyapon kag of course ang iyang corona nga may cobra sa atubang. Ano ang purpose ni nila? Agud kuno nga si Osiris, ang ila ginakabig nga Dios sa mga Ehiptohanon, makaangkon sang pag-identify sa iya, hindi magtalang, no? Kaya ang tanan nga mga patay dito sa Egypt ginahimo nila nga mami, o kung ginapreserbar nila nga wala gid sang tinipik sang iya nga figura halin sa ulo hasta sa dapadapa. Ang iya nga itsura amo gid, no, ina-preserbar nila. Agud nga ma-identify siya ni Osiris, the god of death sang mga Ehiptohanon, kung magtabok na siya sa diin sa ginatawag nila nga Nile River. Isa ini ka suba nga kung sa diin ang isa ka individual kung mapatay ginapatabok halin sa isa ka pangpang, patabok sa isa ka pangpang, kag digto pagasugataon siya sang ilang Dios sang kamatayon nga amo si Osiris. So diri magaumpisa ang iyang journey
to the afterlife o kon sa likod sining kinabuhi nga atong ginakinabuhi karon, nagapadayon ang pagkabuhi kung idawaton na siya ni Osiris dito sa piyak sang pangpang sang suba sang Nile River. So amo nilang mga pagtuo. So karga-karga sa iyang salakyan o kon sa iyang tomb, gindalagid tubtob sa piyak nga pangpang sang suba ang tanan nga mga pagkabutang nga para kay King Tut nga mga butang nga para sa ilang malahalon pero doon wala manggid sang biligid. Nga amo ini ang pagtuoya sang mga Ehiptohano, no? Nga kung ang isa ka tawo mapatay, hindi siya tuod-tuod nga napatay, no? Nagapadayon ang iya kinabuhi. The second step sang iya pagkinabuhi magaumpisa kung ang tawo mapatay, nagapadayon ini sa piyak nga pangpang sang suba sang Nilo o kon the Nile River. Saton pa, life after death, mummification o kon ginahimo nila ang ilang nga patay nga mummy, ginapreserbar nila, and the afterlife, amo ini ang ilang nga pagtuo. Ang pamangkot nga ining mga Egyptians master gin nila ang pag-mummify sang ilang mga patay to preserve even to the extent of 1,000 years. Taglinibo ka mga tuig nga ang iya nga distinct figure sang isa ka tawo hindi gid maibanan. Pero ang pamangkot amo sini nga ang mga Ehiptohanon sobra gid ang pagtamod niya sa pagtipig sang lawas. Ang ikaduha nga pamangkot diri sa aton, ang Ehiptohanon bala nakabalo sang labi pa sang sa aton nahanungod sa sekreto sang bahin sa kamatayon. In other words, ang mga Egyptian bala mas bright sa aton nga mga Kristiyano kung ang ginaistoryahan parte sa kamatayon. Sa piyak nga bahin, pag-abot sa mga Kristiyano didto sa Egypt, ang bahin sang pagpreserbar sa mga patay, amat-amat nga napanas kag nadula. Sa ano nga rason? So, i-guide kita sini nga pamangkot, si sini nga adlaw sa aton. Ano ang matabo ko ng isa ka tao mapatay? May ara nga nagahuna-huna nga kung ang tao mapatay nga but-anan, wala sang problema sa iyang pagpangabuhi. Diretso ang iya kalag palangit. Apang ukon ang isa ka tawo mapatay nga indi but-anan, sutil, barumbado ang iya kuno kalag, magdiretso sa impyerno. Sa aton nga pagtuon sini nga adlaw, may ikatatlo pagid kahuna-huna. Ang iba naman niya nagapati. Nga kung ang tao, hindi man gidya bad, kag hindi man gidya good, sa tunga-tunga lang siya. So, ang iya kalag kung mapatay siya, magdiretso sa purgatorio. Dito, i-process ang iyang kahimtang. Hasta nga malimpihuan siya dito, kag may tsansa pa siya magpalangit, pagkatapos nga makapasar siya sa pasinawan, o kon sa pagproseso sang iyang kinabuhi didto sa purgatorio. May iba naman nga mga grupo sa mga tumuluo nga hindi Kristohanon. Nga kung ang isa ka tawo mapatay, may ginatawag sila nga reincarnation. Ang iya nga kalag o kung iya nga espiritu magapuyo sa mga living being like sa mga kasapatan. Amo na yung ilang purpose nga wala sila nagapatay sang sapat. Nga wala sila kaon sang mga unod. Kay nagahuna-huna sila nga ang ilang mga namatay nga mga mahal sa kinabuhi, mga paryente, mga partidos, dira nagaistar ang espiritu sa mga kasapatan. Kangay sang pinaka balaan gid sa ila nga pagkabig ining baka, no? Bisan magtabok ang baka sa tunga sang dalan, mapundo, matraffic kita kay hindi sila luyag nga saktan ang baka.
no, tungod kay gahuna-una nga ang mga espiritu sa mga patay pwede nga magpuyo dira sa baka. So gamiton ang lawas sang baka agud nga may ara sila sudlan. Ang pamangkot sa aton subong nagadulong sa ginatawag nga lain-lain nga mga pagtuon nahanungod sining lain-lain nga mga pagtuo o pagtuluuhan o kung mga pagpati nahanungod sining ginatawag naton kamatayon. So ang pamangkot naton nga sunod to lead us with the purpose of our study for today. Sila niya may kabuhi ayhan pagkatapos ang kamatayon. Ini nga palamangkotanon ginpamangkot man sa dinalan sang sinulatan ni Propeta Job sa kapitulo 14 versikulo 14 nagsiling siya diri kun ang tawo mapatay mabuhi pabalasya. Agamuman ini ayhan hinigugma kag mga abyan sa imo madawgay na nga pagpanumdong, lots of doubts that are happening throughout the world regarding sa mga pagtuon na hanungod sa kamatayon o nahanungod sa kabuhi pagkatapos nga ang tao mapatay may ara pa bala siya paglaom nga mabuhi liwat. So sa sini nga panglamangkutanon sa diin kita magkadto para masabat ini nga mga pamangkot. Of course, ang Biblia nagasiling sa aton mga nagliligan nga pagtuon Juan 8:32 kag makilala ninyo ang kamatuuran kag ang kamatuuran magahilway sa inyo. Ang aton mga palamangkutanon sabton karon sang balaan nga skriptura sa aton padayon nga pagtalakay sini. Ang dako nga katingalahan sa katuigan, the great mystery for the ages. Ano natabo sa isa ka tao kung siya mapatay? Mabuhi pabalas siya liwat. Ang Biblia nagasiling sa Isaiah chapter 26 verse 19. Ang imo mga patay magakabuhi, ang akon mga bangkay magabangon. Pagmata kag pagamba, kamo nga nagapuyo sa yabok, kay ang imo tunog subong sang tunog sang mga gamhon, kag ang duta magaluad sang mga patay. Nagakahulugan nga may ginatawag kita diri, we are talking about pagkabanhaw. Ining pagkabuhi liwat pagkatapos sang kamatayon. Apang ang pamangkot naton san o ini matabo. Insigida bala pag ang tao mapatay magabalik dayon o nagakabuhi pa bala siya liwat agad-agad pagkatapos nga siya mapatay. Kag ang iya nga kalag will go somewhere sa ginatawag naton mga destination sang iyang afterlife. May ginatawag kita diri nga pagbalik-balik sa mga patay, no? So ang sunod nga pamangkot naton kun ang tao mapatay, nagabalik pa bala siya sa iyang mga hinigugma agad-agad, no? May ginatawag kita nga mga labas nga kamatayon. Kun ang tao mapatay nga daw alang-alang pa kag may ginahikot pa siya nga pinakaimportante nga mga bagay, gulpi lang abi nabungguan siya, siling niya labas nga kamatayon. Dead on the spot. Pag abot sa ospital, wala na siya sang kabuhi. Ginatawag ini nga dead on arrival. DOA. Amo ini ang termino sa mga ospital. Medical term sa mga nag-alabot dito nga wala na sang kinabuhi. Pang iabi, kung nasunog, abi, ti upos nga kamatayon, hindi iya labas. So mga utod, mga hinigugma. Ano gali ang kinaugali sang tao, no? Agud mabalaan naton ang ginatawag nga afterlife o kung ginatawag san o ining kinabuhi magauntat kasi sila magabangon man ning mga patay. Ang mga patay matuod gid bala nga mga patay. O ang lawas lang ang mapatay ang espiritu o kung ang kalag indi. Ano ang kinaugali sa ginatawag tawo? Ini nga palamangkutanon, isa ka palamangkutanon nga mas kinahanglan naton nga maintindihan subong nga adlaw. Kay kung hindi naton ini maintindihan, pwede nga madayaan ikaw kag ako. Sang aton pagtuluhan, isa ka butang nga bisan sinsiro kita nga luyag kita magpalangit, base magtalang kita sa sini nga punto. Siling niya dire ang pamangkot. Ano ang kinaugali nga yara sa tao? Ang tao bala mortal o kon immortal? Magsiling kita mortal, mapatay.
o kon mamalatyon nga kahimtang sang isa ka naturalesa sang tao. Magsiling kita immortal, hindi mapatay, walay kamatayon, di mamalatyon. So ang pamangkot kuliwat, ang tao bala, mortal o kon immortal. Balik kita sa Egypt, may ara sila pagtuo nga dayon-dayon wala gid mapatay ang espiritu, kag ini amo lamang ang ikadua nga bahin sang pagkinabuhi higher than the life before nga naga-exist diri sa kalibutan. Of course, nagapati sila sa immortality of the soul o kon nga ang kalag walay kamatayon. Sa sini nga concern, ginahimo nila nga ginamamify ang lawas ng tao nga patay. Agud to nga sa tinuig kag mga dekada kag mga centuries, even 1,000 years, hindi gid dapat matipikan sang bisan gamay nga iban ang figura sang isa ka tawo nga sagto sang buhi pa siya. May ginatawag na sila diri nga isa ka symbol sang life after death, o kon it was a key o kun yabi ini into immortality. Kung ini makita naton sa screen, ang ginakulintas nila ni, no? ANKH. Ini nga ang isa ini ka simbolo o kun yabi sa walay katubtuban nga pagkinabuhi. The key to immortality. Pero ano bala ang ginahambal sang Biblia sang nature sang tawo? Ang tao bala mortal o immortal? Siling diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 15 tubtob 16. Kag ini ipahayag sa nagakaigo nga tion sang bulahan kag isa lamang nga makagagahom. So ang makagagahom isa lang, padayon ang hari sang mga hari, ginatawag siya the King of Kings, kag Ginoo sa mga Ginoo, the Lord of Lords. Look at here in verse 16, nga amo lamang ang may pagka di mamalatyon. Sa aton pa, ang Lord of Lords, ang King of Kings, ining isa lamang nga ginakabig makagagahom, walay liwan kundi ang aton Dios. Siya lang gali iya ang may kinaiya sang pagka di mamalatyon o kon sang ginatawag na immortality. Only God is immortal. Ano naman niya ang kaimtangan sang tawo sa aton nga lawas nun nga pagkinabuhi? Diri siling ni San Pablo sa mga taga-Roma, kapitulo 6, bersikulo 12, busa dili ninyo pagpaharia ang sala sa inyo mga lawas nga mamalatyon. The Bible never term or never say in our study nga naghambal ang Biblia nga di mamalatyon o kon immortal body. Basta gani tawo ang ginaistoryahan, utod hinigugma. Abyan, wala gid naghambal ang Biblia iyang immortal body. Basta tao gani na mortal gid na, no? So ginatawag ini nga natural nga kaimtang sang tao sa karon. Ano bala ang ginasakop sining ginatawag nga mortal? Ang lawas lang bala naton? How about ang kalag? Istoryahan ta na later on. That is why balik kita bisan gaano ka isog sa mga formula sang bulong nga ginabutang agod nga ang tao mapreserbar. Ang hindi iya mapunggan gidya ang pag-agnas o kon ang pagkadunot, the process of decomposition. Madikay gidya ang lawas ng tao tungod kay siling sang Biblia ang aton lawas mamalatyon. Only God is immortal. Ginpamatud-an ini ni propeta Ezekiel sang iya ginsulat diri sa kapitulo 18 bersikulo 4. Ang kalagbala mortal o immortal, basahon naton Ezekiel 18 bersikulo 4. Iyari karon ang tanan nga kalag akon, subong sang kalag sang amay, amuman ang kalag sang anak akon, ang kalag nga nagapakasala mapatay.
madamo sa mga pagtulunan kagina sa imbukada naton nga pagbukas ang aton bag-o nga episode amo ning ginatawag naton istorya bahin sa kamatayon. Nga ang kalag hindi mapatay apang ginpamatud-an sa aton karon sang Dios. Paagi sa iya propeta nga ginggamit sadto anay bisan pa ang iya sinulatan nagapadayon naton nga ginatun-an karon nga ang kalag nga nagapakasala mapatay. Ano gid bala ining kalag nga ginatawag? Si parar bala ini sa lawas ang tawo, nagakabuhi bala ini siya sa lawas ang tao, sagwa, no? Kung nagagwa bala ini sa lawas ang tao, kung ang tao mapatay. So balikan naton, since nahibaluan na naton ang aton nga nature sang aton nga lawas mapatay. How about ang kalag? Ang kalag bala mortal o immortal? So bag-o lang naton ginbasa nga ang kalag mapatay basta nagapakasala kag nabaluan naton nga ang tanan nakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. Roma 3:23 kag ang bayad sang sala kamatayon Roma 6:23. Apang ang bunayang nga dulot sang Dios kabuhi nga wala sang katapusan pinagi kay Kristo Jesus. So balikan naton ang kalag bala mortal o immortal. Very very obvious nga ginbasa naton nga ang kalag nga nagapakasala mapatay. Ining soul o kon kalag nga termino o kon pagtawag o kon pulong nga kalag, the King James Version in the Bible uses the word soul how many times? 460 times. And never nga gingamit niya ang termino nga immortal soul. Because again, ginbasa naton kanina sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 nga ang Diyos lang niya ang may pagkadi mamalatyon. Only God is immortal. So ano ang ginatudlo sang Biblia bahin sa kamatayon sang tawo? Balikan naton ang Ecclesiastes o kun ang manugwali. Si Haring Solomon gintagaan sang wisdom sang Ginoo agod ipahayag sa mga katawhan sang Dios ang nahanungod sa kinabuhi kag kamatayon sang tao. Ecclesiastes manugwali kapitulo 9 bersikulo 5 nagasiling, kay ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala nakahibalo sang bisan ano. Kag mawala na sila wala na sila sing balos, kay ang ila handumanan nalimtan. Pila sa aton ang nakalimot sa iya mahal sa kinabuhi. Many times sa aton kasakuon malimtan manggid siya apang may isa kabahin sang tuig o kon sang eksperyensya sang tao nga bisan mapatay ang iya mahal sa kinabuhi madumduman manggid pero mostly nagakalimot gid man kita. So tama ang Biblia. Ano pagid ang malimtan? Ano pagid ang nagakawala sa taong patay na maliban sa iya nga ihibalo? Sa pila kuno ang nabalaan sang patay? 0. Apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano. Siling diri sa bersikulo 5. Padayon kita diri lumpat sa bersikulo 6 nagasiling. Subong man ang ila gugma kag ang ila dumot kag ang ila kahisa, 3 ka mga butang nawala sing dugay na. So hindi na siya pwede makahigugma, hindi na siya pwede magdumot, hindi na siya pwede magkahisa, kay patay na siya. Ini nagakawala pag ang tao napatay. Wala na siya kalibutan, wala na siya sang paino-ino. Kag padayon diri, wala na sila sing bahin sa gihapon sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Sa aton pa, they cannot anymore participate. So whatever things that a live person, a living person, no, ginaubra pa diri sa duta, ang irony o kun ang daw mali nga tradisyon sang tawo. Labi digid diri sa Pilipinas, uso na iyang pag-birthday gani isang patay, may happy birthday celebration pa mo. Dayon sa aton nga mga altar, ma-separate kita, halimbawa abi adobo, no? Paborito yagid ang adobo nga butang tabi adobo nga ano na gani ang
utan bala ng takway, no, adobo nga takway. Ay painin na si lulo mo, paborito ya gid ang adobo nga takway, butang sa gamay nga platito kag butang didto sa may altar kay siling niya paborito ni lulo mo na. We are trying to let our dead members of the family join us in our celebration sa iya mismo nga birthday. Gina-celebrate naton sa mga fiesta, kag sa mga kaadlawan sa mga patay, kag sa mga kaadlawan sang iban pa nga mga patron, ginahimo ini usually naton nga mga Pinoy. To siling sang aton ginbasa bag-ulang, wala na sila sing bahin sa gihapon san bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Tinga ginapaintra pa naton ang patay, no? Of course, siguro para lang mabulong ang aton kahidlaw sa ila. Pero ano pagid ang ginadugang diri sa Biblia, sa bersikulo 10, ang bisan ano nga makita nga himuon sang imo kamot. Himua ini sa imo gahom. Kaysa Siol, ang Siol amo ning lulubnganan, no? O kon ang sementeryo, no? Ukon kaysa Siol nga imo ginapakadtuan, walay buluhaton. Ukon pahito, ukon ihibalo, ukon kaalam, wala sing nahibaluan, bisan ano ang mga namatay. Sa aton pa, dapat samtang buhi kita, amo ini ang pinaka-importante nga bahin sang aton nga eksperyensya. Kay kung patay na kita, wala na. Kita sing may mahimo, wala na kita sing mahuna-huna pa, wala na kita sing madumduman, kay nga ang tanan natapos na, tuldok na. Pero diin mag-umpisa ang kabuhi o kun ang kinabuhi, afterlife. Dire sa Ecclesiastes 9:5 gin-remind kita nga wala na gid sing may naibiluan ang patay. So ano ang nagakatabo sa pagkapatay sang tawo? No? So balikan naton ang kamatayon. Ano ang kahulugan sang kamatayon? Baliktad ini o kung kabaliktaran ini sa ginatawag nga pagpanuga. Balik kita sa the time when God created Adam. Ang pag-ubra o kung ang paghimo o pagtuga sang Dios sa tawo. Kay ang kamatayon baliktad o kabaliktaran ini sa pagpanuga. This is a reverse situation sang ginatawag naton kinabuhi. Genesis chapter 2 verse 7. Dito kita balik sa Genesis sa pagpanuga, no? Siling niya diri, niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa ano? Gikan sa yabok sang duta, kag naguyop sa iya ilong sang ano? Sang ginhawa sang kinabuhi, kag ang tao nanginbuhi nga kalag. Tandaan naton sa aton ginbasa nga ang Dios wala nagbutang sang kalag kay Adan, kundi si Adan amo mismo ang gintawag sang Biblia nga kalag. Ano ang matabo kay Adan kung siya mapatay? So nakakita na kita kalag. Putod hinigugma abyan. Ang tawo amo mismo ang ginatawag nga kalag. So tama gid kun Nobyembre, no? Nagaselebrar mga lagkalag tama kadto to sa balay ni kwan makaon ta suman kalamay hati kag mga kakakanin, mga matamis. No, nga pirmigid matamis siguro luyag lang naton handurawon ang katamis ang aton pag-ulopdanay sadtong mga namatay naton. Pero klaro ang Biblia, mga utod kag mga hinigugma, mga abyan, nga nagahambal siya nga wala na gid sing bisan ano nga bahin, hindi na pwede ka desisyon ang patay para sa mga buhi. Many times ginapadesisyon taya, sino akon nga pangasawon, sino akon nga pamanahon, ano akon kurso kuhaon, ang patay amo aton ginapamangkot. Kapin pagid may may madula sa aton sulod sang balay nga may mga kawatan abi, limbawa wala naglisensya gingkuha, kadto naton sa mga tao kag paistoryahon ang tao sa patay. Agod nga pakto nila, pakot-pakuto nila kag hibaluon nila kung sino nagkuha kay siling niya, always nagagwardya gid sa akon si mama ba. Pero patay na gali si mama niya, no? Pamangkot, sino nagkuha sang wallet ko, sino nagkuha sang cellphone ko, dirin may nagkawat, pamangkoton pa ang patay.
Gani, ano gali ang nagakatabo sa patay, no? Siling niya diri sa Genesis chapter 3, balik naman kita sa pagpanuga, chapter 3 verse 19, pagkatapos nga nakasala si Adan kag si Eva sa atubangan sang Ginoo, mismo ang Ginoo nagsiling sa ila, sa balhas sang imo nawong magakaon ka singkalanon tubtob nga magabalik ka sa duta kay ginkuha ka sa iya yab-ok ka kag sa yab-ok magabalik ka. Sa aton pa, kung diin siya nagalin, digto siya magbalik. Amo inang kaimtangan sang kamatayon. Amo na nga sang naging sakristan pa ko didto sa parokya sang Uton, no? May madumduman ko nga kada tuig bag-o magkoresma maginatawag kita nga Miyerkules Badles, no? The Ash Wednesday. Sa diin ginapahanumdom sa tanan nga mga Kristiyanong katilingban nga mga Roman Catholics brothers and sisters and friends nga sa yab-ok ka naghalin, sa yab-ok ka magbalik. Amo ini ang tradition nga ginahimo agud nga hindi malimtan sang tao nga ang tao kundiin magabalik gid siya ini resulta sang sala ining kamatayon. Magabalik siya kundiin siya naghalin. So ang pamangkot karon diin na ang mga patay. Be, ano ang matabo sa kamatayon? Siling diri sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, kag ang yab-ok magabalik sa duta, kag ang espiritu nagabalik sa Dios nga naghatag sina. Take note nga ang mga butang nga gikan sa Dios sa ginsuguran, ano ayad to, no? Ang magabalik. So ang lawas nga ginkuha sang Ginoo gikan sa duta, magabalik man siya sa duta. Diin naman niya gikan ang espiritu. Siling niya diri, ano ang butang nga gikan sa Dios sa ginsuguran agud nga ang tao mangin buhi nga kalag. So balikan naton liwat ang 2:7 sang Genesis. Niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa yabok sang duta kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kinabuhi kag ang tao nangin buhi nga kalag. So ano ang halin sa Ginoo? Anong halin sa Dios? Nga ginhatag, ang ginbutang kay Adan, agud mangin buhi siya nga kalag. Ang ginhawa sang kabuhi, the breath of life. Lantaw naton pag siling kita breath of life, diin siya dapat mag-agi. Sa science o kon sa bisan sa mga physical education subjects naton, magsiling gani nga kinabuhi o kon respiration o kung inatawag naton ina pagginhawa. Diin ka maginhawa kuno hambal ni ma'am. Inhale through your nose. Exhale through your mouth. Amo na ang proper way of breathing. So magsiling kita gani breathing o kung naghuyop sa iya ilong. So when we talk of ilong, nose, that is what we call inspiration o kung ginatawag naton nga inhale kasang oxygen nga kinanglan sang aton nga bugos nga lawas. Oxygen that makes our body alive. So lantaw naton diri sa Book of Job, chapter 27 verse 3, may isa diri ka kalatingalahan nga ginhambal diri. Siling niya, tubtob ang akon kabuhi, bugos pa sa akon, kag ang Espiritu sang Dios yari sa akon mga ilong. Ano ko no? Ang Espiritu sang Dios. When we talk about the Spirit, ano naman niya ang buot hambalon? Ang pakahulugan sang Biblia na hanungod sa Espiritu. Siling niya, yari sa akon mga ilong. Ang ano? Ang Espiritu sang Dios. Ano gani ang ginhatag sang Dios? Ginigugma, gininhawa sa kinabuhi. Diin nag-agi. Halin sa ilong sang makaako, pakadto sa ilong ni Adan nga wala sang kabuhi. Una, si Adan, duta. Ginporma nga tawo. Walay kinabuhi. So, hindi pa siya matawag nga kalag. Apang sang ginbutangan sang Ginoo, sang gininhawa sang kabuhi, from his own nostrils, pakadto sa nostril ni Adan. Sa iya nga ilong mismo nag-agi, didto ginpaagi sang Dios ang iya nga espiritu. So, ano ang buot hambalon sang espiritu? Gininhawa sang kabuhi, Espiritu sang Dios yari sa akon mga ilong.
amo ang ginhawa nga ginhatag sang Dios sa iya agod nga manginbuhi siya nga kalag. Let's consider the way Hebrews writing, no? Ang mga pagpanulat o kon ang paglaragway sa mga Hebrewanon na hanungod sa mga tinaga nga espiritu, no? Magsiling kita espiritu. It is a Hebrew word ginatawag ruwach, R-U-W-H-W-A-C-H. Amo na ang paglaragway. Isa lang kapulong nga Hebrewanon pero may kahulugan sa aton, no? In English, Binisaya, Ilonggo, sa lain-lain nga pulong, lain-lain ang kahulugan o kon ang paglaragway. Pero sa Hebrew, isa lang. Ruwach, spirit. Sila niya diri, used 377 times. In the King James Bible version, ginbadbad 117 times as hangin o kon air. 33 times as gininhawa o kon breath. Most likely, the breath of life from God. And 227 times as spirit. So, espiritu, hangin, breath of life, gininhawa sang kinabuhi, ang panawag sa Hebrew, ruwach. Sa aton pa, ining ruwach, ginhatag sang Dios sa tao, agud mabuhi siya, gintawag kalag nga buhi. Ecclesiastes, manugwali 12:7 liwat nagasiling kag ang yabok nagabalik sa duta, subong nga amo siya anay kag ang espiritu magabalik sa Dios nga naghatag sa iya. Ang espiritu bala pwede mabuhi separar sa tawo, ang tao naton dire. Siling niya, ang espiritu nga nagabalik sa Dios indi isa ka bagay nga buhi nga may panghuna-huna. Kay gasiling, ti kun ang tao makasasala, ang iya ginhawa makasasala man, makapanumdum bala ang ginhawa, o kun ang hangin may huna-huna bala siya nga iya, o kun may karakter bala ining hangin nga nagabalik sa Dios nga naghatag sa iya, o naghatag nga ginhatag nga naghatag sa tawo. No? Tudtod no? Ti kun ang tao makasasala, bi ang iya ginhawa magabalik sa Dios, hindi makasasala ang Dios. Abi lang tao naton diri ang matawhay nga pag-explain sa aton sang Biblia. Salmo, si Haring David nagpahayag diri paagi sa kinaalam nga halin sa Ginoo. 146 bersikulo 4. Kung magagwa ang iya ginhawa, magabalik siya sa duta. So tao patay. Kung mapatay ang tao, magabalik mo magagwa ang iya ginhawa siya ilong, kag siya magabalik sa duta. Padayon diri, sa amo nga adlaw nagakawala ang iya huna-huna. So kung wala nay huna-huna ang patay, hindi na siya makadesisyon, hindi siya makaparticipate sa aton. We cannot even ask the dead person kung sino nagkuha sang wallet mo nga nadula. Sa aton pa, kung wala na sang panghuna-huna, diin nagakadto ang iya panghuna-una, nagakawala ini. Sa aton pa, ang espiritu hindi pwede magdesisyon. Espiritu sang patay kay nagakawala ini. Ginatawag ini nga ruwach, no? Sa kamatayon ang ruwach nagagwa, meaning wala na ikabuhi ang tao, kag ini nga espiritu wala sing kaugalingon niya nga panghuna-huna man. Ang kalag o ang espiritu wala sing kabuhi sa iya kaugalingon, gwa sa isa kalawas ang tao. Amo na gani nga ginimuan gid ideya sang yawa nga butangan extension ang kalag. Tun-an ta na dugay-dugay no. Nga ang kalag himuon niya nga buhi sa gihapon o kun ang espiritu sang patay nga buhi sa gihapon i-transfer ya lang didto sa lawas nga buhi sang mga sapat. Nakuha na naton no. So hinay-hinay naton nga himay-himayon ini. Again, madamo sang mga nag-practice sining ginatawag naton nga yoga. It's a good exercise sang mental capacity ang yoga. Pero may isa lang kabahin nga hindi ko naluyagan dira ang ginatawag naton nga TM.
transcendental meditation, that your spirit can come out from your body, ang espiritu sang tao kuno pwede magwa sa iyang lawas kag mag-transfer o kung magkadto sa iban nga bahin sang kalibutan. Kung gusto mo yung magpa-China, ambot lang kung matuod ini, no? Suno sa akong pagtuon nga maayo ning yoga, no? Kay you are trying to unite with your God sa supreme nga spirito, o kung ginatawag naton nga Parawa Purusha, o kung ang Dios nga ginatuuhan sang kadaman, nga siya ang nagtuga, siya ang nagagahom, siya ang nagakontrol. So kung magpakontrol kita sa iya din, naga-unite kita sa iya, this is one of the purposes sang yoga. Pero magsiling kita guro nga magwa ang iyang espiritu sa lawas, mapatay ka na sina. Kay gintan-aw naton sa 2:7 sang manugwali, nga kung magwa sa lawas sang tao ang espiritu, patay na siya. Sa aton pa, ang kalag ag ang espiritu, wala gid ini sa ginatawag kinabuhi sa gwa sang lawas ang tao. Kay siling niya, kung magsiparar ini, kung ang tao mapatay, wala na siya sing may naibalaan. The separation of body and spirit, which is the life or the air or the breath of life or the spirit, mag-separate ini sa lawas ng tao, patay na ni siya. So wala na siya sing naibaluan. Pilang naibaluan sa patay? 0. Genesis, again, isa-isa, balik-balikan gid naton para maintindihan naton diri. Ano ang una nga elemento sa tao? Yabok sang lutat. That's number 1. The second is that gininhawa sang kabuhi, ang resulta niya sini amo ang kalag. So the combination of the soil and the spirit, which is the life itself from God, nahimo siya nga the living soul. Another naton nga pagtan-aw diri sa pagpanuga, no? Sili niya diri, ano naman niya ang gakatabo kunang tao? Ano matabo sa kalag kunang tao sa panahon sang kamatayon? Siling niya, ang yabok magabalik sa duta, kag ang espiritu magabalik sa Dios. Yabok, balik sa duta. That's number 1. Number 2, espiritu magabalik sa Dios nga naghatag sa iya. So, sa aton pa, si Adan, nangin isa kabuhi nga kalag. Sa tion o sa panahon nga ginhatagan siya sang Dios, sang ginhawa sang kabuhi, halin mismo sa ilong sang Dios, no? So ang kalag, ang kahulugan gali sang kalag, kinabuhi o ang buhi nga binuhat, amo na siyang ginatawag nga kalag. Another illustration makita naton diri. Ang buhi nga kalag is a combination of yabok plus espiritu. Okay, liwat? Sili niya diri, ang buhi nga kalag, una, elemento sang duta. Ikaduha, gininhawa sang kabuhi equals buhi nga kalag. Elemento sang duta. May isa ka pagtuon sa siyensya. Butang sa laboratory for more discovery, more study, ang duta, ang mga elemento sang duta. Kag ang elemento man sang unod sang tawo, guess what? So amazing. Makatilingala, abyan, hinigugma, mga utod namon kay Kristo. Nga ang elemento sang duta, pag ginkumpare sa elemento sang unod sang tao, parehas gid. Wala sang kinalis. Kung may iron sa duta, may iron man. Amo na kakinanglan kita, tumar man kita iron, no? Kung kulang ang aton nga lugalapsion kita, ang hemoglobin nato naga-deplete, we need more to take iron, no? Kalangan mo man to mag-usang kasalsalon, no? Hindi lang iron salsalon, hindi mo lang makatilingala ina. Ang phosphorus, ang protein ara sa duta nga ginapatubo sang mga makakaon kita halin sa pinatubo sang duta to sustain sang aton lawas nun nga pagkinabuhi. So naintindihan naton ang elemento sang duta nga kun butangan ina sang gininhawa sang kabuhi nga halin sa Ginoo, mahimo siyang buhing kalag, no? O kun buhi nga tawo. Kaangay sini.
ilustrasyon pagid isa para maintindihan naton man kun hindi baka mo makumbinsi sini mga hinigugma ti wala na ko sing pangayoon pa tuuhan naton ini kay ini halin sa pulong sang Ginoo. Bumbilya para magsanag ini dugangan naton sang electricity i-on naton nahimo siya nga kapawa. Ang kapawa, amo ni ang resulta sang pag-join naton sang bulb kag electricity. So, kung i-off naton, ma-detach na, hindi na siya mag-tapik. Aton mga switch bala, sa aton nga on and off, on and off. Kung bungkago naton ining electricity sa bulb, diin magakadto ang kapawa. Napatay siya, mapatay ang kapawa apang diin siya magakadto. Ang pamangkot, diin magakadto, nagakawala ini. So aton pa ang kalag nga dula. Wala sing kinabuhi ang kalag kun ang tao mapatay. Ala, pasaway ka mo kay kalagon ka gid ni Lulo. Dugay na napatay si Lulo, ginapahog gid ang bata, bala ginahadlok. Dumdumon naton nga ang Dios wala gid naghatag sang espiritu sang kahadlok sa tao. Kung may panahon nga nagakahadlok kita, hindi ina halin sa Ginoo nga mga balatyagon, halin ina sa kaaway. Genesis chapter 3 verse 19 again. Yabok ka kag yabok ka sa yabok magabalik ka. Amo ni ang ginatawag nga kamatayon. So diin pakadto ang mga patay. Palangit, pa impyerno, pa purgatorio o sa mga sapat, no? Lantaon binaton siling diri sa John chapter 5 verse 28 and 29. Dili kamo matingala sini kay ang takna magaabot nga ang tanan nga yara sa mga lulubnganan magapamati sang iya tingog. The time is coming not very very far from now. Very soon. Magapamati ang tanan nga mga patay. Diin sa lulubngan, wala sa purgatorio, wala sa impyerno, wala man dito sa langit pa. We cannot even talk to our dead relatives, dead loved ones. Buligi man ko sa akon nga exam, buligi man ko sa akon nga desisyon, mama, papa, lolo, lola, kuya, ate, mga hinigugma, ang tanan nagahulat sa singgit sang puno nga manugtunda pag panaog sang aton Ginoo sa pagkabanhaw. Siling niya dire, versikulo 29, kag magagwa ang mga nakahimo sing maayo sa pagkabanhaw nga sa kabuhi. Ano naman niya ang sapunta? Ang mga nakahimo sing malaot sa pagkabanhaw nga sa paghukom. Pili kita. Duwa lang ang aton kalagtuan. Wala sang tunga-tunga, wala sang lapta didto sa mga kasapatan. Ang espiritu wala sing kabuhi siparar sa lawas. Duha lang ang kalagtuan sang tao. It's either langit o kon impyerno. Kabuhi nga wala sang katapusan o kon ginatawag naton kalaglagan, paghukom. Tun-an naton sa sunod naton nga mga episode kung san o matabo ini, no? San o matabo ining angkon sang kabuhi nga wala sang katapusan, san o maumpisa ini. But ang atong gintun-an subong, klaro katama nga hindi ini mag-umpisa agad-agad pagkapatay sang tao. Ang pagtimalos o kung ang paglaglag o kung ang ginatawag naton nga the verdict o kung ang silot hindi mag-aumpisa dayon-dayon pagkapatay sang tao dito sa impyerno. Hindi pa. So diin karon ang mga patay ara sa mga lulubnganan. May pagtudlo sa Bible, another thing, ang ginatawag naton nga ang kamatayon isa lang kakatulugon. Kaya nakabalo kita
nga sa Ecclesiastes 9:5 ang patay wala sang nahibaluan bisan ano. Di modo parehas ini nga ang tao nagakatulog nga bisan istoryahan naton siya dira sa kilid niya basta kay hamuok iyang katulugon, di gina siya makabati, di siya kabalo. Kay siling diri sa Salmos kapitulo 3 bersikulo 3, patug silingi kag sabta ako o Ginoo nga akon Dios. Pasanaga ang akon mga mata, basi magtulog ako sang tulog sang kamatayon. So ang Biblia mismo nagambal si Haring David. Ang tulog sang kamatayon, kung tulog, edi may tsansa nga magbangon, magbugtaw, isn't it? Yes. Kay siling niya diri sa Job chapter 14 verse 12. Sa amo, ang tao nagahigda kag wala na nagabangon. Tubtob nga mawala na ang mga langit, hindi sila magmata kun mapukaw sa ila katulugon. Sa aton pa, kung gakatulog, pwede mapukaw. Ang pamangkot, san o siya pwede magbugtaw. Si Ginoong Hesus may eksperyensya sa iyang abyan nga si Lazarus. We know very well the story about this. Pero sapyawan lang naton, kapitulo 11 sang John, naga-istorya diri, si Juan nahanungod sa eksperyensya ni Ginoong Hesus. Nagpalantang siya sing 3 ka adlaw. Wala siya nagkadto sa nagbalatian ang iyang abyan nga si Lazarus. Nga utod kanay Maria. Kadto kag ni Marta, no? Kadto ang mga disipulo, Ginoo, nagmasakit ang imong abyan nga si Lazarus. Apang tungod sang iyang kasakuon, wala siya agad-agad nagkakadto. Agod ayuhon. Napatay gid si Lazarus. Sang napatay si Lazarus, nagkadto si Ginoong Hesus kag naghuna-huna sa pagpukaw sa iya. Patay na si Lazarus. Ang record makita sa chapter 11 verse 11 to 14, basahon naton sa verse 11, inigin pamulong niya kag niya nagsiling siya sa ila, ang aton abyan nga si Lazarus natulugan. Tamo na, ang kamatayon basta ara kita sa Ginoo, isa lamang ka katulugon. Paglaom, yes, may bugna sang paglaom kita nga ginatalakay sa sining nga adlaw. Apang magakadto ako, siling ni Ginoong Hesus, agod nga mapukaw siya sa katulugon. But we know very well that Lazarus was dead already. Kadto kita diri sa bersikulo 12. Ang mga gintuton-an nagsiling sa iya, Ginoo, kung siya natulugan, di maumpawan siya. Versikulo 13, nagpadayon si Jesus sa paghambal, sang iya kamatayon. Apang siya nagahuna-huna nga naghambal sang pagpahuway sa katulugon. Versikulo 14, niyan si Jesus nagsiling sa ila sing maathag. Athaga, meaning ging klaro sang Ginoo. Kung ano ang iabot hambalon nga pukawon niya si Lazarus sa iyang lulubngan. Si Lazarus napatay. Sa aton pa, ining kasaysayan nga aton ginatalakay karon, may mga maayo diri nga mga butang kita nga mapulot. Una, si Marta nagsiling kay Ginoong Hesus, Ginoo, kunyari ka lang kuntani, wala mapatay ang akon nga utod. See? Kay bisan ano ang imo pangayoon karon sa amay, kabalo ko nga iya ini ihatag. Ihatag gid ini sang Dios. No? Grabe ilang pagsalig, ilang pagtuo sa Ginoo kay Ginoong Hesus. Ihatag sang Dios sa imo, si Jesus nagsiling sa iya, ang imo utod mabanhaw. Kagina pukawon, karon mabanhaw. So aton pang pagkabanhaw, isa ka kahimtangan sang pagpamukaw sang Dios sa mga patay. Amen. Paglaom, yes, bugna sang paglaom. Kapitulo 24, kung nang taon naton diri sa New People's Version. Actually, there is no such thing as the version, New People's Version, as far as the Bible is concerned. Pero, ginbutangan ini nga NPV, New People's Version, kay amo ini katsagaran ang mga pagtuo sa bugos nga kalibutan, madamo. No? The majority of the world, nagtalang sini. Kay nga, siling niya, si Marta nagsiling sa iya, nakahibalo ako nga ang akon utod ato na sa langit. Nagapangalipay upod sa mga manugtunda kag nagapalibot sa trono sang Dios. Matuod bala ini? I-compare naton sa iban nga mga version, ini nga version that is the tradition of mostly of the people around the world, around the globe. Pero diri sa King James Version, mali man na mga hinigugma.
Diri sa aton pagatun-an karon, kadto kita sa version nga mas masaligan. Si Martha nagsiling sa iya, New or King James Version. Nakaibalo ako nga mabanhaw siya sa pagkabanhaw, san-o? Sa katapusan nga adlaw. So hindi pagali siya mabuhi dayon agad-agad pagkatapos nga mapatay siya. Right? Okay, lantaon pagid naton diri, diin gali karon ang mga patay naton. Nga hindi naton dapat pangamuyuan kag pangayuan sang bulig kita nga mga buhi. Nya, ang tanan nga yara sa lulubngan magapamati sa itingog kung siya magbalik. Sa aton pa si Jesus nagsiling pagkatapos ini, no, verse 39. Kuhaan ninyo ang bato. Si Marta nga utod sang napatay, nagsiling sa iya, Ginoo, sa sining tion mabaho na siya kay 4 na siya kaadlaw nga napatay. So nagpamalibad naman si Marta. Una nagtuo na siya nga kaya sang Ginoo. Bisan ano ang pangayoon, pangayua lang Ginoo, balaan ko, gatuo ko sa imo nga bisan ano imo pangayoon ihatag sang Dios. Strong faith. But this time, isa lang kapisok, weak faith. Nagluya naman iyang pagtuo, na malibad siya, siling sang Ginoo, kadto ta kay pukawon ko siya. Na malibad. Nya kuha ang bato. May mga panguna-una karon, no? Salutan lang gid gamay, no? Kay may mga panguna-una nga, ay, ato na siya sa langit. Ginpabalik ni San Pedro kay wala pa matapos iyang misyon diri sa duta. Nag-istoryahanay sila ni San Pedro nga nagauyat sang yabi dito sa langit. Labay man ang akon, kung tun-an ta na kung sinong nagauyat sang yabi dito sa langit. Actually, it's not Peter. Because even Peter is still on the grave. There is no such record in the Bible that Peter went to heaven after he died. Sino gali ang nagauyat sang yabi? Gintawag na siya nga the Lion of the tribe of Judah. Tun-an ta na. May mga episode kita sina. So, sini, paano naton i-explain ining natawag naton nga clinical death or near-death experiences? Nga kung ang tao mapatay, gaano siya? Gahalusinate kuno, tapos ang iyang espiritu magagwa sa iyang lawas, buhi ang espiritu, magkayab sa langit, tapos ginpabalik diri, gintunaan naton kagina, nga ang espiritu hindi pwedeng may huna-huna o kung may kinabuhi, gwa sa lawas ang tao. Intindihan nato na. So anon nga katabo diri? Nagauntat ang pitik sang pulso sang iya korason. May mga kaangay sina, ginatawag ina nga clinical death sa term sa ospital, sa mga medical term. Sa aton pa, hindi siya tuod nga napatay na gid. Pwede pa siya ma-revive. Ang iban sina gina CPR, no? O kon gina electric shock. Okay? Para nga ma-revive siya. Nga bisan linya sa monitor nagalinya na straight, pwede pa siya nga mabuhi. Sa aton pa, hindi pa siya declared nga patay. Sino lang makadeclare? Ang doktor lang na iya. Hindi pwedeng suruhan, no? O kung ang babaylan, mag-declare sina. O kung ang mga manugpakot, no? Kay diri siling niya sa Hebrew chapter 9 verse 27, kay isa lang mapatay ang tao, ang sunod sina, paghukom. Tunaan naton ina sing madalom-dalom sa sunod ano. So balik kita diri. Sa pulong kamatayon, nagsiling si Ginoong Hesus, kadto tato pukawon ko siya, paligirang bato sang ginpaligid nila ang bato, no? Bisan sa pamalabag ni Marta na hanungod sa baho na siya Ginoo, 4 siya kadlaw napatay, na sang ginpaligid nila ang bato. Guess what? Sang napamulong siya sini, nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog, Lazarus, gwa ka. Kag, ang patay, nagwa gikan sa kuweba sa iyang lulubngan. Ang ilan nga lulubngan sa una daw, ginagiaban nga batubla, giniputang kuweba, kadidto ihamtang ang lawas nga patay, nga naputos sa maputi nga lino. Puno sang imbalsamo. Ay nagtumbo-tumbo, tapos ang bal niya hubari siya, kagpakanas siya.
Kita nyo na. Wala si Ginoong Hesus nagsiling nga, Lazarus, naogda sa langit, balik disduta. No. Diin siya halin sa lulubnganan. Amo ini ang kahalimbawa kung magbalik na ang aton Ginoo, halin sa langit, pakadto sa mga nagakalamatay, nga iya pagapukawon. Kung ako kay Lazarus, hindi na ko da Ginoo magpanaog, nami na diri sa langit. Good boy man si Lazarus. Mind you, brothers and sisters, pagatunan ina naton, nga ang mga matarong lang ang pwede banhawan sang Dios, hindi pwedeng mga malaoton. Therefore, ang matarong na si Lazarus, hindi halin sa langit, halin sa lulubnganan. Well, in fact, si Lazarus, wala gid sang ihambal nga bisan ano, nga mga istorya halin sa iyang kamatayon. Pero karon damo, no? After pila ka oras, nagbalik siya. Kaya naga-istorya ba? Na-istorya ko si si San Pedro. Kitanay pa kami to ni Moises. Kitanay pa to kami sang sang akon angel niya. Balik-balik ana ito. Wala pa matapos ang imong mission. May kahulugan bala ini sa aton kinabuhi. May mga buhi gid man bala nga didto sa babaw. Lantaw naton ang record sa Bible like Enoch. Si Enoch wala kaagi napatay, no? He walked with God according to Genesis chapter 5 verse 24, Hebrews chapter 11 verse 5. Ginliton siya, maton pa, ginbayluhan, kagindala dito sa ginsubnet siya pa ibabaw. Kay matarong siya nga tao. That is another exemption. One exemption here is chapter 2 verse 12 in 2 Kings. Si Elijah, nakita ni Eliseo, si Elias nga nagsakay sa buhawi, no? Kag didto siya, subnet siya pakadto sa langit. May isa pa gid diri ka exemption. Ano mga purpose ini nga may mga exemption gid permi sa rules, no? Si Moises, isa ka tawo nga ginsugo sang Dios nga i-lead out ang iyang mga katawhan from Egypt didto sa pagkaulipon pakadto sa pagkahilway. Nagtabok sila sa Red Sea, nagbuka ang Red Sea, nahilway sila, pagtakop sang Red Sea, nagkalamatay ang mga soldado sa mga Ehiptohanon nga naglagas sa ila, including ang paraon. Pagkadto didto, wala na siya nakalambot sa dutang saad, napatay siya. Apang ginpakita lang kay Moises ang Kanaan. Nga amo sinitani ang duta nga i-regalo ko sa inyo, kay nagtuman kamo sa akon. Moises died, pero ang iyang lawas wala makit-i kundiin. Apang ginbanhaw siya sang Dios kag gindala sa langit. Ang record makita Roma 5:14, Jude 1 verse 9. We don't have time anymore to have that in our screen. Manginmami man siya tani kon wala siya pa subnet sang Ginoo, no? Pababaw. Kay ang mga Ehiptohanon, grabe gid ang ilang pagyaob do ginakabig nila si Moises nga ila Dios. The next Pharaoh, tani siya tong sunod nga paraon. Pang tungod kay naglayas siya, pagkabalo siya nga hindi gali siya Ehiptohanon kundi isa siya ka Hebrehanon, isa siya ka Israelinhon, no? Ginbayaan niya ang iyang maayo nga kahimtang didto bilang prinsipe, sunod tani nga paraon. So dako gid ang attender sang mga Ehiptohanon sa iya. Okay? I-mamify muon kato nga mami. Wala tugot sang Ginoo na. Ginliton niya si Moises. For what reason? Lucas 9:30. Sang ang Ginoo didto sa bukid o kon sang Garden of Gethsemane before siya itugyan sa kamatayon sa imo kag sa akon nga sala. Nagpakig-istorya siya kay Elias, nagpagi-istorya man siya kay Moises. Kag nagpanaog ining duha ka tinuga halin sa langit, kag sa pagkatawhanon sang aton Ginoo kay nagpakatao ining aton Ginoo agod nga ikaw loson. Gin-comfort nila ang Ginoo. Si Moises simbolo sang tawo nga napatay, ginbanhaw, gindala sa langit. Si Elias simbolo sa mga tao nga hindi mapatay hasta gid pag-abot sang Ginoo. Wala naka agi kamatayon. Sa aton pa, balikan naton ang istorya. Ang kamatayon isa lang gali ka, katulugon. So ano kadamo ang nabalaan sang patay? Zero. Wala gid, no? So balikan naton mga teksto ara if you have time to copy it. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ang patay wala nabalaan.
Ang patay hindi makadayaw sa Diyos. Salmo 115, versikulo 17. Isaias 38, 18 kag 19. Salmos ay 5 nagasiling ang patay hindi makapanumdom o kung hindi gani panumdom sa Diyos. Salmos 156 versikulo 4, ang ila panguna-una nagakawala. Amoy na nga mga pagtuluhan, gintun-an naton kabay pa nga hindi naton pag-iimaginon pirming nga wala sing kapuslanan ng aton nga panguna-una. Ti paano naman tuya ang tao sa cross? Naging promesa sa Ginoo karon gid nga adlaw punta to sa paraiso di ba? Lang taon naton ini nga mga kamatuoran. Lucas 23:42 kay amo ini kalabanan nagapalibog sa aton ulo sulbaron naton ni subong adlaw. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ang isa ka makawat nag-acknowledge sa kay Ginoong Hesus nga iya Ginoo. Anong sabat ni Ginoong Hesus sa iya? Versikulo 43, and Jesus said unto him, Verily I said unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Notice mga kauturan, mga inigugma, kag mga utod ko kay Kristo. Si Jesus wala magdiretso sa langit paibabaw sa adlaw sang iya kamatayon. Why? Bantayan naton ang pasunod ng mga panghitabo. Biyernes napatay siya, ginatawag ina nga adlaw sang pag-aman. We studied that already when we tackle about the Sabbath topic. Si Jesus sa lulubngan, Sabado. Si Jesus nabanhaw, Domingo. So, Biyernes diin siya. Kung insigida sa Biyernes, magsilin siya, I will be in the paradise. So, ang iya espiritu nagbulag, Biyernes, nagkadtos langit, tapos iya lawas na bilinde. Tapos halin sa langit, nagbalik naman siya diri, agud mabanhaw. Silly. Hindi pwede, mga hinigugma. Si Jesus, wala nagkadto sa langit diretso, sang iyang kamatayon, sa Biyernes pa lang. Ti paano nga makawat didto na? Abe, lang taon naton ini ha. Si Domingo, pagkabanhaw, anong natabo? John 20 verse 17, si Jesus nagsiling kay Maria. Kay si Maria kadto didto, nagkitanay sila didto, dili ka magkapyot sa akon, Maria. Kay wala pa ako magkayab sa amay. Meaning pa, si Ginoong Hesus mismo naghambal nga wala pa siya magsaka didto sa langit. Ano yung ginatawag nga promesa sang paraiso didto sa makawat? Siling niya, apang ako magakadto sa akon mga kauturan, hambal ni Ginoong Hesus, kag isiling sa ila, makakayab ako sa akon amay, kag inyo amay. Sa akon Dios, kag sa inyo Dios. Si Ginoong Hesus, nagaistorya sa iya pagkatawhanon. Si Jesus nagsiling kay Maria. Again, liwat, wala pa ako makakayab. Ti paano tuya? Balikan nato, no? Balikan naton. Paano tuya ang makawat? You know, sa pagsulat sang original nga pagsulat sa Hebreo, sang Biblia, wala sang mga punctuation mark, wala sang comma, wala sang period, wala sang exclamation point, wala sa mga quotation mark, no? Wala. Gindugang lang ini sang mga manugbadbad to separate thoughts, no? Para nga madali maintindihan sang mga nagabasa sini. Para mahangpan dali-dali sa mga nagabasa sini. So amo ning kalimbawa, abi basahan ninyo sa screen kung mabasa ninyo na agad-agad sa una nyo palang pagkakita. Kapin pagid na sulat sa Hebrewanon, hindi gid mabasa, no? Pero siling diri sa Lucas 23:43, and Jesus said unto him, Verily, verily, I said unto you, today shall thou be with me in paradise. Basa naton. Kay nabasa naman naton sa nagdigad, ide familiar na sa aton. But when you first time nga nakita ina, you cannot read it right away. So balikan naton diri, ara itsura niya ho. Ditso, wala kama, wala sang punctuation, anything, wala, no? Plain lang gid siya as Hebrew word. So balikan naton diri, ang pagbutang sang kama may mali diri, no? Nga muna nga nagdamo ang nagpasol, damo ang mga nagdoubt sini, no? So diri sila niya, and Jesus said unto him, surely I say to you, dira siya nagbutang sang kama. Meaning,
Sang Biyernes pa lang didto na sila sa paraiso pod si Ginoong Hesus kay ang makawat with me mo. So mali ang pagbutang sang kama. The placement of the kama. Dapat amo na I say to you today, gina-istorya ko sa imo subong nga adlaw, nga mangin kaupod ko ikaw sa akon paraiso. Dapat amo na ang placement. So we discover the irony or we discover the little or the placement of the kama nga nagmali, no? So dapat ang kama isay lugid na sa today para nga hindi kita mag-contradict sa iban nga mga kamatuuran sa Biblia. What we are trying here to do is to reconcile truth. Maintindihan naton ang kamatuuran. Agod hindi kita magduha-duha. Now, karon kaangay sini. A woman without her man is nothing. So, sinuda ang nothing? Ang woman. Pero kung sa iluhon mo ang kama, dito sa her, a woman without her, man is nothing. So, ang lalaki naman ang walay pulos. Kung walay babayi. Una, sinong walay pulos? Ang babayi. A woman, balikan na ito na. A woman without her man is nothing. Pero wala ka maging iban nga mga tinaga. Ang kama lang ang ginsaylo mo. So, muna siya. No? Sa aton, punctuation marks, no? Makes a difference. Dapat tadlong kita maghuna-huna. So, we reconcile things according to what has been written. So, sa kadamo-damo, tapos siya lang nagkiwi. Halimbawa, tanan nga poste, siling sang engineer. Forman, dali dire. Patindugan sang poste, sang isagatos ka poste dire ha, tadlong gid ha. May isa karon nga nagkiwi nga poste, anong obrahon mo? Halinon mo ang poste nga isa pa kadto sa 99? O kung ang 99 ka poste, halinon mo pa kadto sa nagkiwi nga isa? So what we are trying here to do is to analyze and to put everything in order. Kag maintindihan naton. Sa aton pa, ang patay wala gid sing may nahibaluan. Diin naghalin ining pagtudlo sang mga Ehiptohanon. Nga gindawat ini sang pagtudlo sang tao sa sala, the man of sin, sang mga antikristo. Kag sang tao nga nagaangkon sang numero nga 666. Gindawat ini nila ang pagtudlo sa mga Ehiptohanon. Iban pa nga mga sa bugos nga kalibutan may lain-lain nga pagtuluhan. Tunan ini naton sa second part kung sino ining 666 ngani, sino ini ang antikristo nga nagdawat sang butig nga pagtudlo alin sa Egyptians nga mga pululungon sang kamatayon. Kay sining diri sa 1 Thessalonian, i-connect naton ini. Verse 16 to 17, kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. San ugali ang pagkabanhaw? Pagkunsad pa sang Ginoo halin sa langit. Tinag-abot na si Jesus, how? Di wala pa. Meaning, wala pa'y pagkabanhaw. Ginahulat pa ang pagbalik sa aton Ginoo. Verse 17, niyan kita nga mga buhi nga nabilin, pagasagmiton sing tingob. Tingob ha, hindi pa isa-isa. Walay secret rapture sa Bible, no? Tingob gid. Upod sa ila pa ibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan, kag niyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Natuman ang promesa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 1, 2, and 3. Let not your heart be troubled. You believe in me, you believe also in God, that in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you that I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto my glory. So this is now the fulfillment. Amo ini ang katumanan karon sang iyang pangako sa iyang mga disciples nga mangin kaupod siya sang iyang mga katawhan sa walay katubtuban sa iya papagbalik. Hindi pa karon. Physically, literally, makita sa mga mata. Kag may kamatuuran. No? Literal. So wala sang secret rapture ha. Wala siling ang nagadrive to, piloto sa eroplano, pag-abot sang Ginoo, kuhaon ang mga nabilin didto, magkala bunggo, makras ang eroplano kay gingkuha man ang piloto. Hindi na siya ang botang balon, no? Siling dire, ang Biblia nagatudlo nga ang kamatayon isa lamang kamalinong nga pagpahuway. Sa aton pa, ang katapusan
nga laglagon sang Ginoo, iyang kontra amo ang kaawayon o kon ang iyang kaaway nga laglagon niya amo ang kamatayon. 1 Corinthians chapter 15 verse 26. Paglaom, yes, ginbugna sa aton ining paglaom nga may pagkabanhaw, ti sino naman tuya abi ang ara sa lulubngan nga ahu. Sino ang tingog nga yara sa lulubngan? May tingog bangged? Yes. Kay sino na tingog? Diin nga parte sa universo na pahamtang ang kalibutan sa mga espiritu. Kay sino espiritu nagagahom sa mga espiritismo, spiritism? Nagtugot bala ang Dios nga makig-istorya kita sa mga buhi, ang mga buhi sa ilang nga mga paryente, nga mga dugay na nagkalamatay? Ang sabat, diin kita magkadto sa pulong sang Ginoo. Daw ano kadelikado ang pagpakig-istorya sa mga patay? Kay madamo nagahimo sini. Pagabuksan tabala ang gawang para sa demonyo, nga makasulod siya sa aton mga pangunauna kag sa aton mga pagtuluohan. Deuteronomy 18, 10-12, nagsiling siya diri. Manginwalay makita sa inyo nga bisan sino nga magapaagi sang kalayo sang iyang anak nga mga lalaki ukon sa mga iya anak nga mga babae, bisan sino nga nagapamakot ang manuglagpat ukon ang manugbabaylan ukon ang mga diwatahan. Mga diwatahan, witchcraft, no, mga pakot-pakot, no, himalad, bulang kristal, babaylan, may halad-halad sa mga kung ano pada para mag-ayo ang balatian sang tao. Hindi luyag sang Ginoo. Bawal gali sang Ginoo na ang mga manuglagpat. Bisan pa ang mga panahor, no, paswerte. Kaya nga tigin bawal sang Dios, hindi kuno kamo maghimo sini. Verse 11. Ukon manughiwit, manugtiw-tiw, ukon manugpaguwa sa mga espiritu, ining mga exorcism, ukon salamangkero, mga magician, ukon manugpamangkot sa mga patay, ginbawal sang Dios na mangkot timos patay. Pila ang nabalaan sang patay, mga utod? 0. Verse 12. Kay ang bisan sino nga nagahimo sini mga butang kangil-aran sa Ginoo, ginasubol sila sang Ginoo nga imo Dios, gikan sa imo atubangan. Di modo malantaw pa kita Harry Potter. Tuod na hindi. Those are all imaginations. Ginbuhat sang kaaway agud lingawon atong una-una agud mapamatud-an ang iya nga doktrina nga espiritismo, pag-istorya sa mga patay, pag-istorya sa mga kalag, pagpahalaga sa mga espiritu sang patay. God will take care of them. I believe that. Basta maayo ka lang ang relasyon sa Ginoo. Importante itong buhi kita. Nagabalik bala mga espiritu sa mga patay, sa ilang mga balay? Siling diri sa Job, Kapitulo 7, versikulo 9 kag 10. Subong nga ang panganod nagakapanas, kag nagakawala, sa amo ang nagapanaog sa lulubnganan, sa Siol, hindi na magsaka. Verse 10, hindi na sila magabalik sa ilang mga balay, hag ang ila duog hindi na makakilala sa ila. Madamo sang mga nagtalalang sinidiri, no? Nga may nagabalik kuno sa balay. Kung may nagabalik sa balay, may ara man gid, may ara man gid. Nagabisita bala ang mga espiritu sa mga patay sa ilang mga balay, may ara man gid, nagabalik. Pero ang pamangkot, sino na nga mga espiritu? Job 16:22, sabton kita diri. Wala man gid. Siling dire, kon mag-abot ang pila ka tuig, magalakat ako sa dalanon sa diin, hindi na ako magabalik. Kita nyo na. Ito karon ang pamangkot. Sino gali to ang tingog to sa mga lulubngan to? 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Kag hindi katalinglahan, kay bisan si Satanas magapakamanugtunda sang kapawa. Kung kaya ni Satanas nga magpakita sa inyo nga siya angel of light, kaya yaman ilugon ang itsura, bisan pa ang smell sang inyo mga mahal sa kinabuhi, kag iyang tingog ipabati sa aton. Pero paghakos mo, dula. Sino na?
No? Ang yawa, mga utod, mga hinigugma, abyan. Sila niya dire sa versikulo 14 sang kapitulo 16 sang bugna kay ang mga espiritu sila sang mga yawa nga nagahimo sa mga tanda. So matingala gid ka. Kay siling sang Biblia, ang patay o ang mga tao nga nagapakasala mapatay. Ang kalag nga nagapakasala mapatay. So ang pinakauna nga butig nga ginsugid sang yawa sa inyo kag sa aton tanan pagpatalang amo ang parte sa kamatayon. Diin nag-umpisa ini. Kapitulo 3 bersikulo 4 sang Henesis, kag ang manog nga mong yawa manugdaya dumaan nga manog si Satanas. Nagsiling sa babaye kay Eva, dili kamo mapatay nga totoo. Ang ginbawal sa Ginoo nga prutas nga hindi pagkaunon ang bunga sang kahoy sang pagibalo sang malaot kag maayo. Siling sang Ginoo, pagkaon yun mapatay kamo. Ining tao sa sala nga may nagaangkon sang numero nga 666. Ginatawag naton nga Antikristo in Revelation 13. Siya ang nagtudlo o nagpatalang sa bugos nga kalibutan, ginpainom siya ang tagayan sa pagbinutig. Ang bugos nga kalibutan nga nagdaya ka nagpapati nga ang patay, hindi tuod nga patay. Pwede pa siya pangamuyuan. Bisan patay na siya. Pwede pa na siya magpalangit alin sa purgatorio. Tanaw naton ha. Sa balik kay Adan, siling sang Ginoo mapatay ka kung magkaon ka sini. Ti si Adan buhi subong patay. Naglambot ang kamatayon diri sa kalibutan tungod sina sang ila paglapas. Apang ang yawa nagsiling paagi sa manog, nagsulod ang yawa dito sa manog nagsiling, hindi ka mapatay. Ang pamangkot, sino ang nagbutig? Siling sang Biblia, ang Dios hindi gid nagbutig. Kung ang kalag hindi mapatay, nagbutig gali ang Dios. Siling sa Hebreo kapitulo 6:18, Titus chapter 1 verse 2. Isa lang kabutang ang hindi may obra sang Dios. Tanan pwede niya mahimo, but there is only one thing that God cannot do. Imposible sa Dios ang magbutig. Amo lang gid nang butang nga hindi niya mahimo. Tanan pwede niya buhaton, hindi siya pwede magpakasala, hindi siya pwede magbinutig. Gali, sino ang nagbutig? Ang yawa amay sang kabutigan, siling sang Juan 8:44. Kagindawat ining mga butig sang lain-lain nga mga pagtuluhan sa mga Egyptohanon, mga Babylonians, mga Greeks, mga Romans, Buddhism, Hinduism, Freemasons, ini nga mga grupo sa mga tao, isa ang ila ginatuuhan. Hindi ang gipulong sang Ginoo, kundi ang ila pinalaton-laton nga mga sugid nga wala sing kamatuoran upod sa Dios nga naghatag sa aton sing kinabuhi. Sa Reader's Digest, may isa dito ka preacher nga nagasiling, wala sang kamatayon. Aba, alam pa siya kay Jesus. Kag, ang satanismo nagatudlo sang pagtuluhan nga ang kalag hindi mapatay. Karon nagalapta na ini sa bugos ng kalibutan, the Church of Satan, Satanism, etc. Kadamo sini sa ila. Kabay nga hindi kita magtalang sini. One of the purposes of the enemy of God ay patalangon ang bugos nga kalibutan paagi sa ano? Spiritualismo. Gampang-hampang man kunis ang unan, spirit of the glass, istoryahon mo mga patay, pasugidon, sino ka? Grabe no? Gina-updan sang yawa ina nga game, no? The spirit of the glass. O boti kadto-kadto mga to sa mga litra-litra, mga number. Pila na imo edad? San o ka napatay? Gasugid man gid siya. Tuod man gid may puwersa sa sulod sang baso. Sulod didto sa aso sang kandila nga imo ginbutang. Tungod sa mga pulso sang tanan, wala man sino man ang naga duso. Abi ikaw na lang bi, ara lakat lang yapon. Saton pa ang yawa buhi sa pagpatalang sang kadamaan. Gamiton ining espiritualismo, no? Sila niya dire
spiritualism, the belief or doctrine that the spirits of the dead communicate with the living, especially through medium. Medium is singular, in plural, media. Bisan pa sa mga talan-awon sa television, patalangon kita sang yawa kung hindi kita magbalik sa pulong sang Ginoo. Ina bala ka matuuran? Ina bala ka matuuran? Sino magasabat? The safeguard of our faith, the Bible. May nagagwa karon nga mga New Age in one eye, in the triangle. Reincarnation, extrasensory power, magic, occultism, astrology, ining mga zodiac signs, no? Basahon nimo ang swerte sa tao sa pamaagi sa pagtan-aw sa mga bituon, ang mga koneksyon sa mga planeta. Witchcraft o kun ang pagkadiwatahan o kun ang mga pagkababaylan, Satanism, isa lang ini sila katuhog mga hinigugma, abyan, Harry Potter, etc. Kadamo sa mga talan-ahon, no? The Living Dead, nagalakat ng mga zombie, ano pagid na, Superman, Batman, Spider-Man, mga atik-atik lang na. Lantaw naton, kabataan naton, gwardyahan gid naton ang media number 1 nga ginagamit karon sang yawa agud nga patalangon ang kadam-an. Of course, we use media sa paghatag sang kamatuoran. But many times, most of the time, kung hindi kita kabalo magbantay, kung kulang kita sa pulong sang Ginoo sa pagtukib sini, madamo ang magtalang tungod sining social media, no? Hindi tanan nga ara dira kamatuoran. We need to be careful. Siling niya dire, Revelation 16:14, kay mga espiritu sila sang yawa. Ano ang gawang sang yawa o ang gawang sang diablo nga hindi nimo dapat buksan kung siya magpanuktok? Knock knock. Ang pagpakig-istorya sa espiritu sa mga patay. Amoy ini ang gawang sang yawa. Ginbuksan ni Eva ang gawang sang yawa, ang iya nga pagbinutig agud nga magsulod ang yawa sa aton mga eksperyensya. Nagpamati siya sa yawa. Hindi ka mapatay. The first doctrine of the enemy of God, Satan, to the human mind, pakadto kay Eva, nga bisan magkaon siya, bisan maglapas siya, bisan magtalikod siya sa Dios, bisan magkontra siya sa will sang Ginoo, hindi siya mapatay. Kita nyo na? Rebellious spirit of Satan ginpalaton sa aton sa sining nga halambalanon. Kay siling sang Biblia, kung makasala kita, mapatay gid kita. Idamo subong ang mga nagapakasala, sige lang ginabusaran ang ginatawag naton nga freedom of choice nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga grasya sa paghimo sang iyang kabubuton. Gwa sa will sang Dios, sala. Kag bisan kuno magpakasala kita, basta hinulso lang kita, napatawad man gyapon kita, hala pakasala na lang kita, kay hindi man kita mapatay, kay ang Dios maluluyon. Yes, apang ang pagkamaluluyon sang Dios hindi na mag-epekto sa aton kung hungod kita nga nagapakasala. Kapin pagid sa istorya sining bahin sa patay. Ano ini nga kamatuoran? Nga ang yawa kaya niya mag-transform sa iyang kagalingon. Bisan ang Ginoo wala makasalbar, wala makalikaw sa ang pagpangtentar sang yawa. Praise God. Kaysa tatlo ka mga mayor nga mga tentasyon sang yawa pakadto sa Ginoo. Wala siya nagpakita sa kay Ginoong Hesus bilang isa ka yawa, kundi bilang isa ka isa ka anghel. Pero na-detect siya right away sang Ginoo. Tungod kay ginabase sang Ginoong Hesus, ni Ginoong Hesus ang iya tanan nga mga desisyon, koneksyon sa pulong nga nasulat na. It is written. Dapat amo man ni aton nga himuon. Siling niya, for they are the spirits of the devils working miracles. Kung may mga kalagman nga nagabalik nagpakig-istorya sa tao, ini buluhaton sang yawa. Channeling the devil's door
ang pagpakig-istorya sa mga patay. The Bible teaches nga ang mga patay nagakatulog lang. Ang mga patay ara sa ilang mga lulubngan. Ang mga patay wala sa manaybaluan bisan ano. Ang mga patay wala nagabalik sa ilang mga balay. Ang mga patay nagakatulog lang. Shut the devil's door. Siraduhon naton ang gawang sang yawa agud hindi siya makasulod sa aton mga eksperyensya. Believe the Bible, believe God. Kay siling niya diri 1:8:32 kag makaibalo kamo. Sang ka matuuran, kag ang kamatuuran magahilway sa inyo. Kay ang katapusan nga kaaway nga laglagon sang Dios amo ang kamatayon. Bisan nagaatubang kita, sang palaabuton, nagahatag ini sa aton sang paglaom nga may pagkabanhaw sa piyak sang kamatayon. Kung si Kristo magpahayag na, ihatag niya balik sa aton ang aton mga mahal sa kinabuhi. Kun lamang mangin matutom kita sa iya. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, hindi madugay umpisa karon. Kabay pa nga aton inidumdumon ang iya pagpahayag isa ka mahimayaon nga lawas ang ihatag iya sa imo. Isa ka lawas nga hindi na mapatay kag hindi na magbalatian. Lunsay kalipay ang ginaatubang naton sa panahon nga si Kristo magbalik. I am so excited of that event nga makita nga ang tanan kag jutay nga panong sang Dios kabay pa nga mangin ikaw kag ako didto sinang panong nga gamay nga nagapaabot sa pagkari ni Kristo. Nga bisan ginaatubang naton ang kamatayon, may paglaom kita sa ginatawag naton nga pagkabanhaw. I-welcome naton ang Ginoo. Magapangamuyo kita. Kung kita nagabalatian, mangamuyo sa Ginoo. Kung kita bisan sa bi na sang kamatayon, magasalig kita. Kay ining kamot sa screen nga nagauyat sa imo kung ikaw magampo, may agi sang lansang. Ang kamot ni Ginoong Hesus. Simbolo sang iya pagigugma sa imo kag sa akon. Utod samtang ginaatubang naton ini nga mga senaryo that will make us all excited nga ang imo pangamuyo hindi pagkalimtan sang Ginoo. Very, very excited. And God wanted us to maintain a relationship unto Him. Nga sa iya pagpahayag, ikaw kag ang aton mga naunana sa aton, may dako nga reunion dito sa langit nga puluyan. Kung ang imo pangamuyo, O Dios, tuytuyi ang akong dalanon, nga hindi ako magtalang. Starting today, I will not believe those nga nagaistorya nga hanungod sang patay ginaistorya, patay ginasaligan. Kabay pa nga hindi kami maglambot sa walay katubtuban nga kamatayon dito sa impyerno. Karon pagatun-an namon ang pagsalig sa imo, ibutang ang amon kaugalingon. Bug-os nga pagkatao isalig namon sa imo, Ginoo. Agod nga kun ikaw magkare, makaangkon man kami sing kabuhi nga wala sang katapusan. If that is your prayer, I would like to invite you to give your life to Jesus today. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for this great miracle that happened in this episode of our study. Nga natun-an namon nga hindi kami magtuo sining mga kalatingalahan nga nagakatabo sa amon kalibutan karon nga ginapuy-an. Samtang kami nagapaabot sa pagkari ni Kristo, kabay pa nga ang amon mga kaugalingon imo dawaton kag imo kami limpyuhan. Imo kami tuytuyan, giyahan sa tanan nga tion, hatagan kami singgahom sa paghibalo sa mga butang nga tuuhan kag sa mga butang nga hindi pagtuuhan. Salamat sini nga paglaom nga sa piyak sang kamatayon may paglaom sang pagkabanhaw. Kag ining paglaom imo ginbugna sa amon sini nga adlaw nga amon pagatuuhan. Only if we are going to be united with God, united with Jesus, and be cooperative sa pagtrabaho sa balaan nga espiritu sa amon kinabuhi. Amon handom nga magkabuhi dira sa imo sa walay katubtuban upod sang amon mga mahal sa kinabuhi nga naguna
bisan pa sa amon karon nga presenting buhi kag magakadto kami sa harden sa pagpangamuyo sa adlaw-adlaw agud indi kami mapakyas sa amon pagtuo dira sa imo. Salamat nga ikaw nagadawat sa amon pag-ampo, nagapatawad sa amon mga sala, sa paggiya sa amon, sa pagpalangga sa amon, sa walay katubtuban nga ginharian. We will see you there. We pray in Jesus' name. Amen. He's Coming Broadcasting Network.